Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan, sa komento po ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, ito po nga napakainit na balita, sa malalaking balita po sa ating bansa, at ganoon din po sa social media mga katambay. Ito po nga PIDEA leak. Ngayon po, hindi na po PIDEA leak po ngayon mga katambay. Ang talagang investigasyon po ay nandito na po mismo sa sinasabing napakasinungaling, jukebox, jukebox ang tawag. At sinasabing ito pawang kasinungalingan po ang sinasabi po ng dating agent po na si Jonathan Morales. According po ito sa mga mambabatas natin na sila po ay nag-iimbestiga dito po sa PIDEA leak. Ngayon po, very personal na po ang investigasyon ngayon mga tambay. Hindi na po ang sinasabing kung bakit nag-leak itong mga dokumento na dapat hawak ng PIDEA leak. Nandito na po ngayon ang tinatawag na issue dito na mismo sa isang investigador na si Jonathan Morales, mga katambay. Painggan po natin ang senador, umpisahan po natin, komentuhan po natin mga katambay. Ang magaling na senador po na si Jinggoy Estrada, mga katambay. Your Honor. Okay, Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to... Tignan niyo po, So, umpisa pa lang, tinatanong niya po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Pero ini-interrupt po mismo Ini-interrupt po ng mabutihing senador po natin. Dahil kinuha niya po at tinanong niya na bakit sinasabi po na sa opinion o bakit nasabi na hindi siya magaling na mag-imbestiga yung ginagawa niya pong pag-iimbestiga sa Senado. Pero sinabi naman po ng Jonathan Morales na opinion niya yon dahil siya isang investigador at hindi siya nakakita ng fair na pag-iimbestiga sa tingin niya dahil siya inimbita ron, parang personal resources na dapat kunan mo ng mga information o siya isang guest. Pero sa nakikita po ng dating PIDEA agent, siya ay nagiging akusado na po dito sa mga tinuran po ng mabutihing senador Jinggoy Estrada, mga tamay. Painggan pa po natin. Respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information, nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission. Tingnan niyo po mga tambay. Ito po, yung sinasabi po ng investigador, yung kanyang iniimbestigahan, fair po siya sa lahat kahit po siya ay kriminal. Para makuha niya, yung talagang kinukuha niya at gusto niya malaman doon sa pag-iimbestiga niya. Hindi po nilalabas po rito yung talagang
personal mo na mismo ang talagang ginigit mo, hindi yung sinasabi nga, yung direct to the point kasi dito, kung lalagyan mo ng logic, kung ano po yung dapat natin imbestigahan, doon po tayo mag-focus. Ano po ba ang dapat imbestigahan dito sa issue po, di ba? Ang issue po ay PDEA leak. Dito po tayo mag-focus. Yun po ang pinupunto ni Jonathan Morales sa tingin ko. Pero dito naman po dinadala ni mabutihing Senador Jingo Estrada. Dito po sa pinaka sinasabi niya nga binabasag yung kredibilidad po nitong Jonathan Morales. Kaya po ngayon, ang nakikita po ni Kamanong, komento ni Kamanong, talagang ang mismo po na may problema po ngayon, mismo na itong si dating PDEA agent, Jonathan Morales na po ang talagang nasa hot seat na po ngayon mga katambay. Dahil kinalkal na po ng kinalkal yung personal na sinasabi na mga kaso di umano nitong Jonathan Morales, imbis na kalkalin kung bakit, kung paano nahawakan ni Maharlika itong sinasabing PDEA leak mga katambay. Itong mga pinaputok, pinasabog ni Maharlika mga katambay. Di po ba? Pero dito na po sila nagpo-focus ngayon mga katambay. Dito na sa mga sinasabing kaso ni Jonathan Morales. Pakinggan po natin itong mga ebidensya na pinapahayag po ni Senador Jingo Estrada mga katambay. Affirming the decision of PDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused." Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis ako mga katanungan? Huwag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat Kasi nawawala na po talaga doon sa tingin ni Kamanong. Nawawala na puro sa issue kung saan po siya guest resources person po ng Senado. Doon po sa pinaka-pamoso po at talagang very leak na sa pinag-uusapan na sa ating bansa itong PDEA leak. At nasangkot na nga po ang sinasabing Pangulo. Pero sinasabi po ng Senador, talagang wala po siyang kredibilidad dahil marami raw po siya at may mga kaso, mga katambay na sinasabing siya may mga talagang yung mga kanyang experience at yung kanyang kung paano niya patupad ang kanyang trabaho bilang agent ay hindi nakapanipaniwala according dito po sa ating mahal na senador, di umano, na si Jingo Estrada. Kaya po kung pagbabasihan po natin ang mga sinasabi po ng Senador Jingo Estrada, wala pong kredibilidad itong si Jonathan Morales mga katambay dahil walang karapatan na siya humawak ng mga sinasabing yung pinakamabibigat na kaso katulad po ng pag-iimbestiga po dito po sa sinasabing PDEA leak mga katambay. Kaya po sa tingin po ni Kamanong,
wala pong mangyayari talaga ito. Dahil dito po sa nakikita pong pag-iimbestiga, lalo ni Senador Jingo Estrada, talagang hindi po lalabas ang katotohanan dito po sa PIDEA leak, mga katambay. Hindi lalabas. Dahil sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, wala pong addict at wala pong gumagamit ng droga, cocaine, kahit na sinasabing ang Pangulo di umano sangkot dyan at ang dating actress o ang veterana actress na si Maricel Soriano di umano at marami pang iba na nasasabi dito sa grupo nito. Dito po sa mga nakikita po natin investigasyon, wala pong katotohanan po lahat ito. Pagbabasihan po natin ang mga magigiting na senador po natin na nag-iimbestiga po ngayon kasama po ni Senador Bato de la Rosa, lalong-lalo po ang butihing senador na Jingo Estrada. Talagang ito pong mga nakikita po nila na pumutok na issue nito ay pawang gawa-gawa lang ni Jonathan Morales, mga katambay. Dahil malinis po ang Pangulong Marcos, talagang hindi po siya sangkot sa ganitong gawain, lalo po sa illegal na droga. Malinis po. Talagang pwede natin pagkatiwalaan, mga katambay, ang isang Pangulo at lalo-lalo po ang isang senador na binoto po ng napakalaking milyon na mga Pilipino. Pagkakatiwalaan po natin sila dahil sila po'y halal ng bayan at kailanman po ay hindi po sila po pwedeng magkamali sa lahat ng kanilang ginagawa at ang kanilang pag-iimbestiga dahil sila po'y katiwa-tiwala, mga katambay. Katiwa-tiwala po ang halal ng bayan sa ating bansa. Malilinis po, mga katambay. Napakalinis. Lalo ang commander-in-chief natin, never po masasangkot. Dito po, sa katulad po nga nito, droga na bawal sa buong mundo, mga katambay. Pakinggan pa natin. Na-interrupt ko lang po. Pinag-uusapan po natin. Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magka-personal. Ang point ko lang dito, mga katambay, dapat kung merong mga ganito na pinasasabog si Jingo Estrada, si Senador Jingo Estrada, sana ito po, ibang ano po dapat ito sa tingin ni Kamanong, ibang forum ang ito po. O kaya isasama mo rin sa forum yung gusto mong imbestigahan dito sa tao na talagang sinasabi mo na gawa-gawa lang itong mga dokumento niya dahil mga planted di umano. Di po, mga katambay? Kasi very personal na ito na napakalayo doon sa issue ng PIDEA leak. Kaya sinisira mo talaga yung credibilidad, di po ba, mga katambay? Kaya ito po, nagkakapersonalan po. Sa tingin ni Kamanong, nagkakapersonalan na itong butihing senador Jingo Estrada at itong PIDEA agent Jonathan Morales. At ito na mismo, pumagitna na po si Senador Bato, mga katambay. Please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan. debate my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, issue pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA list. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor,
Wala na sa issue po kasi ni Jingo yon. Interrupt ko lang po. Wala na po sa plano ni Senator Jingo Estrada sa tingin po ni Kamanong. Yung PDEA leak, nandito na po sa personal po na talagang sinasabi ni Senator Jinggoy na hindi ka katiwa-tiwala mga tambay. Yun na po pinupuntos niya. Wala na po siya sa PDEA leak kung paano po lumabas yan at nahawakan ni Maharlika yung mga dokumento. Hindi na po interesado ang butihing senador po dyan mga tambay. Ang pinagtutuunan po ng pansin ng butihing senador, yung kredibilidad na talagang itong si Jonathan Morales ay hindi katiwa-tiwala. Lahat ng ginawang investigasyon nito ay pawang hindi totoo. Puro mali at hindi dapat paniwalaan ng mga Pilipino dahil wala nga pong naging addict at walang gumagamit ng pulburon, wala yan, at ng cocaine, hindi po, malinis. Kasi isa na rin pong nagpatunay di umano ng isang doktor po, di ba? Sa St. Luke's, kung hindi nagkakamali si Kamanong, sinabi po na po pwede po mangyari na within 2 minutes, mahigit 2 minutes, ay lumabas po ang result. Kaya lang po, ang sinasabi po ay sa ihi. Ihi po ang itines at hindi naman po masasabi dahil marami rin po Pilipino na nagsasabing pwede rin pong hindi ihi po yun ng Pangulong Marcos ang sinasabi po nila, di umano. Po pwedeng ibang ihi ang ginamit at ang sinabi, yung test lang na pinagawa ay para lang doon sa cocaine, hindi po sa lahat ng uri ng droga. Yun po ang sinasabi po ng hospital na ganun po ang ni-request ng nagpapadrug test mga katambay. Pero ibalik po natin dito kay Senator Jinggoy at mismong sinasabi ng PDEA agent na siya guest lang, resources na talagang pagkukunan mo siya ng mga information. Hindi po siya na dapat sinasabi nga ng Jonathan Morales, hindi siya, hindi siya akusado ron. Hindi siya yung talagang may kasalanan kung bakit siya nahandoon. Siya po'y inimbitahan para nadawit ang pangalan niya kasi lumabas, di po ba, lumabas yung dokumento nang hindi siya nagpalabas. Ibang tao nagpalabas, di ba, yung dokumento. Kaya yun ang pinipilit po ng Jonathan Morales na nalalayo na sa issue. Ang issue po na itong Senate hearing ni Senator Bato, yung sa PDEA leak, bakit nag-leak? Bakit lumabas itong napakadelikadong dokumento? Pero dito kay Senator Jingo Estrada, hindi po yan ang kanyang topic, mga katambay. Pakinggan pa natin. Investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para i-test yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad. Wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential. Kaya nga po mga tambay dito po sa issue na ito, dito po nakatutok ang investigasyon ni Senator Bato dito sa PDEA leak para po nga makagawa ng batas. Makagawa ng batas po, di po ba? Kaya nga sinulong po ni Senator Bato ito, number 1, yung PDEA leak. Dahil nga para yung hindi na mangyari ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero po ngayon, masyadong apektado po, di umano, ito si Senador Jingo Estrada. Dito po sa pagiging PDEA leak na nasasangkot po ang Commander-in-Chief at marami pang iba. Very concerned na po. Talagang personal na po ang banat, bakbak ng senador, mga katambay. Kaya may punto rin po ang PDEA, dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Kasi hindi po yon ang pinunta niya roon dahil siya guest resources lang na sinasabing doon tayo mag-focus kung bakit nakalabas ang pinaka-delikadong dokumento. Inuulit at inuulit ni Kamanong. Di po ba mga katamay? Pakinggan pa po natin. Sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga noong 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, sir. ang sinasabi nitong
resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dinidiscredit ko agad yung credibilidad mo. Or right now, yung sinasabi mong nawawalang dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. ano, ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po Ayun, hawak na po ni Senator Bato, mga katambay, yung sinasabi ni hinahanap ni Jinggoy na, sinasabing dapat bang paniwalaan ito? Eh, wala po itong pinipresenta ebidensya. Eh, yun nga po yung sinasagot niya na bakit nahawakan ng isang vlogger katulad ni Maharlika, yung napakadelikadong dokumento na dapat po nakatago sa ngayon dahil napakatagal na po pala ito dahil 2012 pa po ito, di umano. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Di po ba mga tabay? Pero pagdating dito Senator Jinggoy Estrada, talagang lahat po hindi tama pagdating dito sa dating PIDEA agent Jonathan Morales. Wala po siya nakikitang tama at sa ginawa po nitong agent, wala po. Lahat po sablay pagdating po kay Senador Jinggoy Estrada. Samantalang yung pinag-uusapan po kasi rito, lalo po dun sa hearing, yung dokumento na nahawakan na ni Senator Bato. Dahil nung unang hearing pa lang po, napakinggan naman po natin na mismo si Senador Bato de la Rosa, naniniwala po siya na totoo at malaki po ang katotohanan yung papel totoo po na talagang yun po yung mga report at yung dokumento ay may posibilidad na totoo, mga katambay, at hindi peke, pati po yung nahawakan po ni Maharlika, mga katambay. Pero pagdating dito kay Senator Jinggoy, napakarami pa po niyang hinahanap, mga katambay. Napakarami. Dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun Tinanong natin. Tinan mo, tama po lahat. Talagang pati mismo PIDEA, kinonfirm nila, talaga pati sasakyan doon sa mga investigasyon, tama, mga katamay. Kaya lang po, pagdating po rito sa hearing, talaga hindi tatama po. Lalo po ko dito sa buting Senador Jinggoy Estrada. Wala po siya nakikitang tama na doon sa mga dokumento, lahat po mali, mga katamay. Ito, painggan pa natin. PIDEA, kung galing sa PIDEA, ano sagot na, meron ba PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong na, I ask you, Kasi po sa nakikita rin po ni Kamanong, talagang ito po nagkakaroon na po ng matinding sinasabing yung sinasabi ng salitang kanto na talagang hindi mo mapapalabas lalo kung yung pinaka-kumpas na sinasabi sa taas ay mahirap mong kalabanin, mahirap mong baliin. Di ba, mga katambay? Kaya sa nakikita po ni Kamanong, wala pong patutunguhan ito, mga katambay. Maiipit at masisira lang at talagang malalagay sa alanganin ito si Jonathan Morales, lalo po sa mga ganitong hearing. Kasi wala naman pong naniniwala sa kanya. Dito po, lalo po dito sa pumutok na PIDEA leak, kahit sabihin na ito po ay may katotohanan, itong dokumento na ito. Pero dito po sa mga hearing, walang katotohanan po ito, lalo po sa mga senador na nagtatanong, talagang walang katotohanan at talagang gawa-gawa lang. Ito pa po, painggan pa po natin yung ibang naganap na hearing, mga katambay. Tingnan po natin ito. Intention mo. Dahil
niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papeles dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon, umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos... Ito naman yung nasa video naman po ito mga katambay, si Enriquez, saka yung sinatawag na Bicoy ba yun? Yung isa na kinuha rin pong guest person po para dito po. Dahil ito po, may pagbabanta po sa buhay ni dating agent Morales po, PIDEA agent, na talagang ipapapatay di umano, kung hindi tatahimik di umano. Ito po, sila na po ngayon nagsasalita. Ito pong isa, si Enriquez, ito po yung nagpunta mismo sa bahay po ng Jonathan Morales mga katambay. Kaya lang, i-adjust na po natin ng konti. Questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Director General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo. Ito po pala, nung mga leave sa mga kasama po ang Jonathan Morales, nung mga leave po sa serbisyo, nag-OFW po pala sila mga katambay. Pero po ito si Ginoong Enriquez, nakabalik po ito. Ito po yan, nagtatrabaho po sa secret agent po, di umano, ng ombudsman mga katambay. Taong gobyerno rin po ito mga katambay. At kung ito po gagamitan po natin ng logic, talagang malalim po ang ang mga sabuatan di umano. Dahil halos nasa gobyerno po ang umuusig po ngayon kay Jonathan Morales at yung mga sinasabing bribery na di umano nagaganap, nasa gobyerno pa rin mga katambay. Kasi mismo ito, nasa gobyerno po ng DOJ mga katambay. I-post forward na po natin, napakahaba. CCTV footage in his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Yes, linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? No, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, yan po mga katambay, nakita po natin na talagang ulitin po natin na wala po Yung pagdating puro sa imbestiga. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. Ayan po. Patayin si Morales. Sasagasaan lang yan, hindi niyan babarilin. At maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sure sabihin yun. Hindi sir, kung hayaan niyo po akong sabihin muna ito sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas mas malala pa. Yes. Malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez
na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Sensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka dito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-ibisigan ng katang isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Yeah, may tumatawag lang po mga katambay. Ano lang po natin. Nangyayari po pala rito, parang na-interrupt lang po pala mga katambay. Parang kathang isip lang po pala ang lahat ng sinabi. Nitong Picoy na sinasabi po ito na nagbanta pa sa buhay, di umano, na pagugurgur o mamamatayan. Doon po sa video po na nagiging report po nila, di po mga katambay. Gusto ko lang pong makarating dito. Ano yun po natin? Parang ganun po pala lumalabas mga katambay, nagawa-gawa niya lang lahat yun, yung nasa video na pag-uusap po nila nung isa pong sinasabi na si Enriquez mga katambay na nagpunta sa bahay ni Jonathan Morales. Ganun po pala, katindi mga katambay, na parang proud pa siya na yung gumawa ka lang ng gawa-gawa kwento, mapupunta ka na sa Senado mga katambay. Ganun po pala, katindi mga katambay, pakinggan pa po natin. Pang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo, huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please, ito, napakahaba pa po nito mga katambay. Ano na po natin, napakahaba at napakarami po talagang didi-discriminate at sinasabing hindi po katiwa-tiwala ang Jonathan Morales sa pag-iimbestiga po nitong PIDEA leak na wala na po sa PIDEA leak mga katambay. Nasa personal na po na pagkatao ni Jonathan Morales po ang umuusad po na hearing po sa Senado. At ganun din po sa si retired I think General Santiago po, pinasinungalingan din po dito po sa mga susunod po, napakatagal po nito na hearing. Talagang yung pagkatao pa rin po ni Jonathan Morales ay hindi katiwa-tiwala mga katambay. Kaya po, sa nakikita po ni Kamanong dito sa mga hearing na ito ay walang patutunguhan mga katambay. Lahat ng sinasabing dokumento na lumabas po sa PIDEA, mahihirapan po mga katambay na ito'y matunton kung talaga may katotohanan po. Lahat ang naging involved po ron mga katambay, lalo po ang sinasabing Commander-in-Chief at kung sino-sino pa ang mga kasama ron mga katambay. Wala pong patutunguhan ito mga katambay. Masasayang lang di umano
ang pag-iimbestiga na walang tutumbukin po ito at wala pong magiging aksyon lalo po sa mga involved sa mga droga, gumagamit ng cocaine, lalo po sinasabing Commander-in-Chief na nadamay po dyan, di umano. Ang tangi lang po magagawa lang dito dahil nakikita naman po nila, yung sinasabi po ni Senator Bato, yung kung paano po nila gagawa ng batas, yung pagiging kapabayaan ng isang PIDEA, ng isang ahensya na nakakawala o nawawala ang mga napaka-importanting dokumento sa isang sangay ng gobyerno katulad ng PIDEA na hawak ng Office of the President, di ba? Ang sangay ng PIDEA, mga katambay. Pero hanggang doon na lang po ito, mga katambay. Sa nakikita ni Kamanong, hanggang doon na lang yan. Hanggang doon na lang sa paggawa o sinasabi pagbalangkas o pagdagdag ng batas para sa seguridad ng PIDEA o ito yung tinatawag na leaked documents na nangyayari po. Pero dito po, sa nakikita ni Kamanong, ito pong issue about dito sa Pangulo, sa droga o ano pa man ang sinatawag nila yan, tinatawag nila di umano, wala na po. Sa tingin po ni Kamanong, komento ni Kamanong, wala pong mangyayari dyan, mga katambay. Wala po. Dahil mismo mga mambabatas natin, talagang matitibay po ang kanilang kredibilidad na binigay po na mandato ng Pilipinas, yung mga butante na nagtiwala sa kanila, kailanman ay hindi po sila pwede magkamali. At talagang katiwa-tiwala po ang ating mga mambabatas, mga katambay. Kaya sila lang po ang may karapatan na manghusga sa isang tao at sa isang kapwa nila politiko, mga katambay. Sila lang po dahil sila po binigyan ng mandato at tiwala ng sambayanang Pilipino. Kaya po yung katulad ni Jonathan Morales, wala pong karapatan po ito na pagkatiwalaan po. According po sa mga nag-iimbestiga po sa Senado, wala siyang karapatan, wala po siyang credibility. Kaya wala pong mangyayari sa issue sa droga. Dito na lang po yan sa magiging batas o isusulong na batas dito po sa leak ng mga documents, mga katambay. Yan po ang nakikita ni Kamanong, mga katambay. Mawawala na po yan. Yung issue ng droga, mahirap pong patunayan yan kung ganitong klase ang pag-iimbestiga na mangyayari ng isang sinasabing resources person, ay siya pa yung napakasama at walang katiwa-tiwala. Yung credibility niya, hindi dapat pagkatiwalaan ng taong bayan, lalo ang nagsasalita ay isang halal ng bayan, mga tambay. Huwag natin pagkatiwalaan yan. Ang pagkakatiwala natin ay ang halal ng bayan, mga tambay. Sila ang katiwa-tiwala sa ating gobyerno, sa ating bansa, mga tambay. Muli, si Katambay Manong, hindi po maasa na dito po sa mga drug issue na ito ng Pangulo. Hindi totoo yan. Pag po ang investigasyon na nagaganap po sa Senado, walang katotohanan na ang presidente ng Pilipinas ay addict di umano. Hindi po addict at hindi gumagamit ng cocaine di umano ang presidente ng Pilipinas at kung sino pa o first lady o ang tinatawag na first family, wala po lahat yan. Malinis po yan, mga tambay. Malinis. According po sa mga mambabatas na halal ng bayan ng ating bansa, mga katambay. Yan po ang dapat natin paniwalaan. Sila po ang lingkod bayan na tama po at may mandato po sila na hindi po sila magkakamali ang ating mga mambabatas, mga katambay. Muli po, si Kamanong po na nag-iwan po na thank you po, mga katambay, sa mga gusto po na ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok, mga katambay. Muli po, ganun po talaga ang buhay. Meron po talagang ganyan po talaga sa ating bansa na talagang dapat meron tayong pagkatiwalaan, lalo pagka pinagkatiwalaan natin boto, sila lang ang katiwa-tiwala, mga tambay. Muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!